Ito ang News.ph sa CNN Philippines. Nakatutok na ang marami sa inaabangang 11/11 sale ng iba't ibang online selling platforms bukas. Sa dami ng tumatangkilik sa online shopping, dumarami rin ang reklamo rito. Kabilang dyan ang kakulangan ng batas na magre-regulate sa mga transaksyon. Si House Committee Chair on Trade and Industry, Wes Gatchalian, pinuna rin ang nakakalusot na pagbebenta ng mga illegal na produkto. Kaugnay niyan, makakausap natin si Valenzuela Representative Wes Gatchalian. Good evening, sir. Magandang gabi, Mai, at magandang gabi rin po sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng inyong programa. Okay, sir, let's talk about this kasi dumaraming bilang ng online fraud, internet scams, fake online bookings, So sa tingin ninyo, gaano karami ang reported o documented? Kasi po, di ba, nagkaroon lang kayo ng committee inquiry kahapon. Yes. Actually, it's a series of hearings already starting noong June. At kahapon we have fresh data coming in from the Department of Trade and Industry na comparing to 2019 po na higit na 2,457 complaints lamang ang natanggap po ng DTI. Ngayon po, from January to October 31, lumaki na po ng higit sa 500% or 14,869 to be exact. At ito po, ang top 3 po na mga scams or frauds ay number 1 po, violation of our Price Act, number 2 po, defective product, at number 3, deceptive and unfair sales practices. Gaano kahirap ang mahuli ang mga scammers o illegal sellers? Mayroon bang nahuhuli, sir? Well, dito pa lang sa datos pa ng DTI na makikita po natin na napakababa po ang pag-resolve po ng cases. Out of the 14,869, 1,543 lamang po ang na-resolve, while 8,032 ang na-endorse sa iba't ibang ahensya. Kaya ho dito natin makikita po na talaga pong masasabi ko kung aping-api po ang mga consumers natin na nasa scam, nakakatanggap po ng faking gamit o damaged na gamit, etc. Dahil po sa kakulangan po tayo natin ng batas, wala pong mapuntahan ng ating consumers at kadalasan po ay hinahayaan ho na lang nila dahil po ayaw na nila maperwiso to file the necessary requirements, etc. to proceed to a case versus these online platforms. Kaya nga po, pag-usapan natin yung bill ninyo, kayo yung author ng bill na naglalayong bumuo ng e-commerce bureau. Ano po ang pangunahing nilalaman nito at ano yung mga limitasyon ng bill? Well, ang House Bill 6122 o ang tinatawag natin Online Transaction Act ay ang kauna-unahang batas ukol po sa transaction in the internet or e-commerce na tinatawag natin. Pero dito, may take note lang na dito sa bill natin, hindi lang po consumers ang pinoprotektahan natin, kundi po ang mga nagbebenta rin o online merchants natin. Yes, ang seller, no? So, siguro mauna muna tayo sa seller, no? Sa merchants. Sa merchants po, ay i-require na po natin sila to register through sa tinatawag nating e-commerce bureau. So, under the e-commerce bureau, this will be under the Department of Trade and Industry. Kung ano lang po ang mga requirements natin sa brick and mortar stores natin, ganun din lang po ang hihingiin po sa mga online merchants natin. At ang kapalit naman po ay mabibigyan ho sila ng tinatawag natin trust mark. Wherein when they have this trust mark, ay magkakaroon na ng peace of mind ang mga buyers natin at lalo pa sila kung mamimili at lalakas po ang kanilang sales dahil ho dito sa trust mark natin. At going naman po dito sa consumers natin, kung sakaling naloko kayo, bumili kayo ng item at damage naman na dumating, the new e-commerce bureau will be the one-stop shop for all the complaints natin regarding online transaction and consumer protection issues. No? Dito po, the e-commerce bureau will be the arbitrary body ayusin po between the sellers and buyers. At kung hindi pa ho maayos ito at nakita naman po na ang seller po ang may kasalanan dito, not only the seller will be penalized, kundi po the online platform themselves. Okay, sir, I only have time for 2 more questions. So let's talk about
yung the selling of drugs, illegal drugs and paraphernalia online. 'Di ba? You called the attention of Lazada tungkol dito sa isang nakalusot na advertisement ng mga products na may marijuana content. Ano po ang nangyari dito? Well, just to let you know, in a previous hearing, we're concentrated only on the consumer protection kasi that's the mandate of my committee in the trade and industry. But in yesterday's investigation, nagulat na lang po ako na lumabas na po ang report. I invited PDEA and they reported to me that there are already 877 reports relating to drugs being sold online through platforms and social media. And on January 8 and 27, 3.6 kilo ng marijuana po ang tinurnover ng Lazada sa PDEA. And likewise, in August, another report by another news agency confirmed that ito palang mga delivery services natin online, no, ay ginagamit na pala sa pag-deliver po ng mga shabu, no. In August, there was a sanitary napkin wrapped in, I think, in a clothing. Pagbukas po ay nakita ko shabu. Buti na lang po yung driver was vigilant enough to inspect the package na dinedeliver niya at nag-report agad sa police. Kailangan nga yung mga inspections and self-regulation nga sa mga online platforms. Maraming salamat po. That's all the time we have tonight. Thank you for your time, Sir. Valenzuela Representative Wes Gatchalian.